Ipinag-utos ng Quad Committee ng Kongreso na idetina sina dismiss Bamban Mayor Alice Guo at Cassandra Ong matapos sampahan ng kasong contempt sa pagdinig nitong Huwebes. Ito ay matapos hindi paniwalaan at bigong makumbinsi ang mga mambabatas ng dalawang sangkot sa iligal na pagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Sa pagdinig, may ilang mga larawan na ipinresenta ang mga mambabatas kung saan isa rito ang kinumpirma ni Guo na siya ang nasa pahina ng isang pahayagan sa China na base sa translasyon, ito ay patungkol sa pagbati ng naturang bansa sa pagkakaupo ni Guo bilang alkalde ng Bamban. Ngunit diin ni Guo ang mga salitang ito ay isang pagbati patungkol sa kanyang ama na isang Chinese national. Samantala nang tanungin siya ni Batangas 2nd District Representative Hervil Luistro kung isa ba sa pamantayan niya ang kilalanin ng lubusan at pagtiwalaan ng investor bago makipagsosyo sa isang negosyo ay sumang-ayon ito. Ang kumpirmasyon na ito ang nagamit ng kongresista kay Guo para palabasin ng totoo kung kilala niya ba ang ilang mga pangalang sangkot sa mga negosyong hawak ng dating alkalde. Sa usapang negosyo, naniniwala ka na dapat ang kasama sa negosyo kilala mo? Yes, Your Honor. Paliwanag ni Guo, walang halong ill motive ang paghahangad na maging alkalde at ito ay kanyang pangarap bata pa lamang kung saan isa sa kanyang layunin ay ang paunlarin ang Bamban. Kaya't nang maupo bilang alkalde ay isa sa kanyang tinutukan ay ang paghihikayat ng mga investor na siyang mamumuhunan sa kanilang bayan para sa oportunidad na dumami rin ang trabaho para sa mamamayan. Ngunit hindi kumbinsido ang mga mambabata sa paliwanag na ito ni Guo at patuloy na itinuloy ang pag-uusig. Makaraan ng ilang pangalan, isa lamang ang kinumpirma ni Guo na kaniyang kilala. At ito ay si Wang Xiang na sangkot sa money laundering at isa sa mga stakeholders ng Baofu Land Corporation na kumpirmadong pagmamay-ari ni Guo. Depensa ng dating alkalde, hindi niya alam na may kaso ito at nakilala lamang niya sa Clark, Pampanga. Sa kabilang banda, inusig din ng komite ang isa pang sangkot sa POGO operation na si Cassandra Ong kung saan natunto ng Kamara de Representantes ang ilang larawan ni Ong na may suot na toga ng isa sa mga pinaghihinalaang Chinese school sa Pilipinas. So, sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. Samantala, dahil sa kakulangan ng manifestasyon ng pagsusuot ng toga sa pagpapatunay kung nakagraduate nga ba talaga si Ong, ay nagpa siya ang mga mambabatas na paniwalaan ng kanyang salaysay. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilan sa mga tanong ng kongresista ay ang pangalan at lugar ng paaralan kung saan siya nag-aral ng alternative learning system. At dahil sa pagkabigong makipagtulungan ni Ong sa investigasyon, nagdesisyon ng Quadcom na idetina ito ng 30 araw sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.